Continue to give back all the glory to our living God. Lord, you are good. Sing, Lord, you are good. And Lord, you are good, and your mercy endureth forever. You are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Once again, and Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People, oh people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship, we hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Let's continue to give praise and sing, Lord, you are good. And Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, we worship you. We hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let the people sing, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And with all our hearts, let's sing. We hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are. You are God. Let's continue. Let's sing. Christ is my reward. Christ is my reward, and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
will choose to serve you, oh God. For in our life, Jesus is enough. For in our life, you are enough. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Lord, thank you for being enough in our life, for filling every gaps, emptiness, and void in our hearts. So this afternoon, receive all the glory, honor, and adoration that is due unto you. Can we give God the best clap, offering of praise? Hallelujah! Okay. So, sa oras po ito, hayaan po natin, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, I would like to share with us ang salita ng Panginoon na pinamagatan po pong The Treasure That Lasts. Maraming tao, niisip nila yung mga kayamanan. At makikita po natin dyan sa picture dyan, may mga magagandang sasakyan, maraming alahas, yan, isang baol, ginto, dollar, nakikita nyo, may dollar dyan. Nakita nyo po ba? Meron ding tigi 1,000 at meron ding magandang bahay. Yan. This is earthly treasure. At hindi lang yan, maging yung kagandahan ay treasure din yan. Okay? So, tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa treasure. Makibukas po kayo sa aklat po ng Matthew, chapter 6, verse 19 to 21. So ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus when it comes to treasure? So sa atin, ang ating pangunawa pagdating sa treasure, katulad ng ating ipinakita kanina. So, the Bible is telling us, Matthew 6 verse 19 to 21, stop storing up treasures for yourselves on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. So, huwag na raw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, na kung saan merong mga kalawang, merong mga magnanakaw, na kung saan ninanakaw ang mga ito. Verse 20, but keep on storing up treasures for yourself in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Verse 21, because where your treasure is, there your heart will be also. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. How can we store up treasures that last? Paano ba tayo makakapag-ipon, makakapag-imbak ng kayamanan na hindi nauubos, hindi nawawala, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng masira? Paano kaya? At maliwanag na sinabi ng ating Panginoon, Jesus said, katulad ng binasa natin sa Matthew chapter 6 verse 20, but keep on. Ano po yung nakasulat diyan? But keep on storing up treasures for yourself in heaven. So ibig sabihin, store up treasures in heaven. Mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit. Pastor, paano ako makakapag-ipon ng kayamanan sa langit? Nandito pa ako sa lupa. Tama po ba? Paano po tayo makakapag-ipon nga naman? Nandito pa tayo sa lupa, wala pa tayo sa langit. Pero, ang ating Panginoong Jesucristo, He linked this command to the desire of our heart.
Itong utos ng ating Panginoon, stop storing up treasure for yourself. Keep on storing up treasures for yourself in heaven. So sinabi ng ating Panginoon doon sa verse 19 ay, stop storing up treasures here on earth. So sabi niya, tigilan na ninyo. Huwag na kayong mag-impok ng kayamanan. Hindi sinasabi ng ating Panginoon na huwag ka nang magsumikap. Huwag ka nang mag-impok. Pero ano ang nililink ng ating Panginoon? Katulad na nakikita niyo dyan, He linked this command to the desire of our hearts. Sa Matthew chapter 6 verse 21, because where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan naroon ang puso mo, ay naroon ang kayamanan mo. Hello? Ito yung nais ng Panginoon na i-link tayo doon sa kanyang command. Yung desire ng puso. Ang tanong, ano po ba ang desire ng puso natin? We are accustomed to dividing life into the spiritual and the material. But Jesus made no such division. Minsan parang ang tingin natin, hiwalay yung spiritual, hiwalay yung yung material. Pero walang sinasabi ang ating Panginoon na kailangan hiwalay ang material, hiwalay ang spiritual. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Hindi ganun ang punto ng ating Panginoon. He made it clear that a right attitude toward wealth is a mark of true spirituality. Kapag meron kang tamang attitude sa mga kayamanan na meron ka, sa material na meron ka, right attitude, meron po tayong tinatawag na marka ng totoong spirituality. Pero kapag hindi tama ang ating attitude, pagdating doon sa mga kayamanan, may mali. Bagsak ang ating spiritual. Ano po ba? Hello? Kaya ang nais ng Panginoon sa atin ay itama yung attitude natin towards wealth. Amen po ba? Itama. Paano ba natin ito gamitin? Paano ba natin ito ipamuhay? Paano ba natin ito ilagay sa ating mga puso? Yan ang nais ng Panginoon. The motive, the attitude, the character of the heart. Maraming mahirap, biglang yaman. Nung yumaman, grabe, hindi maali yung liig at taas ng liig. Wala nang kilala. Wala nang kilala. Merong mayaman, bumagsak. Nung bumagsak, hindi makagalaw. Kasi bakit? Parang ang buhay ay nakatuon na lamang dun sa kanya. That is not the way God wants us. Hindi yun. Amen po ba? Kaya, paano ba natin tignan ang mga kayamanan na meron tayo? Paano ba natin ito gamitin? Ang mga biyaya na dumarating sa atin? Kailangan mo bang magyabang? Kailangan mo bang magpasikat? Na ikaw ay marami nito, marami niyan, ganito, ganyan. Iba ako. Paano kaya pag wala ka? Ang tingin mo na lang sa iyo, mas mahirap ka pa sa daga. Parang hindi ka na makakilo sa buhay mo. Kaya nga, tingnan po ninyo. Maliwanag ang gusto ng Panginoon. The right attitude toward wealth is a mark of a true spirituality. There is a reward awaits. Pag naintindihan po natin ito, merong mga
biyaya na nag-aantay po sa atin. Sa Matthew chapter 10 verse 41, 2 Timothy chapter 4 verse 8, and Revelations chapter 22 verse 12. Tingnan po natin yung sinasabi rito na mga reward kapag tayo po ay marunong gumamit ng mga biyaya na meron po tayo. Sabi po dito sa Matthew 10:41, the one who receive a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And the one who receive a righteous person as a righteous person will receive a righteous person reward. May reward mula sa Diyos. Pag tinanggap mo ang lingkod ng Panginoon, katulad nga na sinasabi ng Biblia, isang basong tubig lang ang ibigay mo sa lingkod ng Panginoon. Ang pagpapala ay bubuhusin mo sa iyo. Bakit? Anong ginawa mo sa lingkod niya? Isang basong tubig lang. Pero grabe yung biyaya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yan po yung sinasabi rito. Prophet's reward and righteous reward. So tatanggap po tayo ng reward mula sa Panginoon dahil sa ginawa mo sa kanyang lingkod. Amen po ba? Hello? 2 Timothy chapter 4 verse 8. The victor's crown of righteousness is now waiting for me, which the Lord, the righteous judge, will give to me on the day that He comes, and not only to me, but also to all who eagerly wait for His appearing. Lahat ng mga nag-a-aspire sa Diyos, meron pong tinatawag na Victor's Crown Award, yung Righteousness Award. Amen po ba? Hindi lamang ako, sabi ni Paul, kundi lahat ng mga tao na merong pagnanasa, eagerly wait for His appearing, yung nag-aantay kay Christ. Tandaan po ninyo, muling babalik si Christ. Second coming. Kaya yung lahat ng mga namumuhay sa katwiran, namumuhay sa kalooban ng Diyos, namumuhay ayon sa salita ng Diyos, namumuhay sa pananampalataya kay Kristo, meron pong tinatawag na righteous reward. Amen? So lahat po ng mga tao na kumikilala sa Diyos ay merong tatanggapin mula sa Diyos. Revelations 22 verse 12. Tingnan po ninyo, sinasabi ng ating Panginoon, see, I am coming soon. My reward is with me. Sabi ng Panginoon, no? Coming soon. Pag sinabing coming soon, malapit na po ba o matagal pa? Na? At si Brother Loloy, mukhang matagal-tagal pa raw konti. Gusto ko na nga, dumating na si Lord. Pero hindi natin alam kung kailan. Walang nakakalam kahit sino. Yung takdang panahon, yung oras. Pero sabi niya, see, I am coming soon. Sabi niya, my reward is with me to repay. So tingnan po ninyo mga kapatid, lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa, God will repay and give the reward according. Ano po ang nakasulat diyan? To His behavior. Pag sinabing behavior, nandyan yung motive, nandyan yung attitude, nandyan yung character ng puso towards wealth. Kaya mga kapatid, ano man meron ka, pag ito ay ginamit mo ng tama, namuhay ka ng tama, God will reward you. God will reward me. God will reward all of us. Very clear yan, no? Sabi niya, see, I am coming soon. My reward is with me to repay. So, bawat isa po sa atin ay may gantimpala. Sabihin niyo sa katabi niyo, congratulations kapatid. Yan. Diba? So, ano man yung ginawa mo, kasi nandun yung puso eh. Amen? God will repay everything na tayo po ay
nakitaan ng Diyos na talagang yung puso natin ay talagang we give it to the Lord. Kaya nga, we are to treasure the Lord Jesus most of all. Hello? Hayaan po natin si Christ. Di ba yung inawit natin? Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Very clear. We are to treasure the Lord Jesus most of all. Si Christ. Tandaan po ninyo, if we have Christ in us, we are rich. Lagi kong sinasabi, ang isang taong si Kristo ang laman ng kanyang puso, siya na yung pinakamasayang tao, siya na yung pinakamayamang tao. Why? Kasi si Christ ang nagmamayari ng lahat ng bagay dito sa lupa. Amen po ba? So we are to treasure the Lord Jesus most of all, not the treasure here on earth. Christ. Si Kristo. Alam niyo po ba, meron akong kwento sa inyo. Merong isang alipin na talagang binigay niya ang kanyang buhay doon sa kanyang master. Buong buhay niya, naglingkod siya talagang, alam niyo, nung nagkasakit siya, sabi nung kanyang boss, yung master niya, humilin ka, kahit kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Sabi nung kanyang master. Sabi naman nung kanyang alipin, habang nakaratay doon sa kanyang banig ng karamdaman, sabi niya, pwede po bang dagdagan niyo po yung buhay ko? Humaba pa yung buhay ko, sabi nung kanyang alipin doon sa master. Nalungkot yung master niya. Nalungkot yung master niya, sabi niya, hindi ko kaya yung inihiling mo. Sabi niya, hindi ko kaya. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay nun. Hindi ako. Unti-unting umiyak habang nakaiga yung lumuluha siya. Kung alam ko lang, sabi niya, na ang Diyos ang tanging nagbibigay ng buhay. Sana'y sinuko ko yung buhay ko sa Diyos. Hello? Tingnan nyo? Maraming tao binuhos ang buhay para magkamal ng maraming salapi, para marating yung kanyang achievement, yung kanyang karir. At nakalimutan na ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Katulad nitong alipin na ito, umiiyak siya. Sabi niya, kung alam ko lang, sabi niya, binigay ko sana yung buhay ko sa Diyos. Umaba pa sana yung buhay ko. Kaya nga, hindi pa huling lahat, mga kapatid. We are to treasure the Lord Jesus most of all. When Jesus is our treasure, we will commit our resources to His work in this world. Whatever resources we have. Ano po ba yung mga resources na meron tayo? Meron po akong 3 T na nais na ibahagi sa atin na resources po natin. Tender. Time and talent. Yung tender, akala lang natin, tender care. Pero sa ibang meaning po, ay money. Yung tender. So 3 T. Lagi nyo lang tatandaan. Tender, time, and talent. So, ito po
ang mga resources na ibinigay ng Diyos sa buhay natin, and we are to commit all of these resources to His work in this Word. Lahat ng resources na meron tayo, yung treasure, the treasure that we have in our life, we are to commit it to the Lord for His work, to His work in this Word. Because in Acts chapter 17 verse 28, we live, we move, we exist because of Him. We do not live because of us. We do not live because of our loved ones. We do not live because of our career. It is because of Him. We exist. Nag-i-exist tayo rito. We are exist to existence. It is not because of you and your mother and your father and your loved ones. We are existing because of His purpose. Yung purpose ng Diyos. And we are moving. Bakit tayo gumagalaw ngayon? Bakit tayo nakakagalaw? It is because of Him. Amen? Nakuha po ba natin? This is what the Lord wants to us. Kaya lahat ng galaw po natin, sabi ng 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ano man ang ginagawa natin, kumakain man tayo, umiinom. Hindi sinabi doon na umiinom ka ng alak, kundi kumakain ka at umiinom. Parangalan mo ang Diyos sa buhay mo. How do you spend your tender? Paano ba natin gugulin yung pera na meron kayo? Meron po ba kayong tender? Ako po tender care lang. Sabon. Pero yung money, tender care lang. Okay, how do you spend your tender? Yung pera na meron ka. Sa Luke chapter 15 ay meron po rito na sinasabi yung kwento ng the prodigal son. Sa Luke chapter 15, ito po ay isang kwento ng isang alimughang anak na pinagkalooban ng kanyang tatay ng kayamanan. Buhay pa yung tatay niya at sabi niya, Ama, pwede bang kunin ko na ang aking mana? Tignan ninyo, merong kaya rito na buhay pa yung magulang, kinukuha na ninyo yung mana nyo? Buhay pa yung nanay nyo, tatay nyo, kinukuha na ninyo yung mga lupa? Hindi pa nahahati, gusto mo kunin mo na yung sayo? Ito yun. Binigay sa kanya at tignan natin kung paano niya ginamit yung mga tender na meron siya. E di binigay sa kanya ng ama niya. Pagkatapos ibigay lahat ng kayamanan, Allah, sige, bit-bit. At nagpakalayo-layo. Churun, 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 churun. Hanggang sa makalayo na siya. At pagdating niya doon sa kanyang pupuntahan, inubos sa babae, inubos sa sugal, inubos sa layaw, hanggang sa maubos yung kanyang kayamanan. At maghirap siya, naalala niya ang kanyang ama. So wala na siyang makain, hanggang sa siya ay mamasukan sa isang babuyan, at doon ang kanyang pagkain, yung pagkain ng baboy. Naalala niya sarili niya, sabi niya, buti pa doon sa tatay ko 3 beses kumakain yung mga alipin niya. Ako dito, samantalang na halos mamatay na sa gutom. Pagkain pa ng baboy yung kinakain ko. Ganyan. Paano mo ba gamitin ang mga kayamanan o yung tender, pera na ibinigay ng Diyos sa iyo? Katulad ka rin ba ng prodigal son? Nung makuha na, ala, sige! Nakisalayaw, Jeprox. Di ba? Lahat ng nung matanggap yung pera, sige, bil mo ko yun, bil mo ko yan. Ha? Lahat ng mga gustong bilhin. Sige, bili dito, bili doon. Tandaan ninyo, nauubos yan, sabi ng Bible.
Nauubos yan. Nasisira. Ninanakaw. Tingnan naman natin yung isang mayaman, the rich man, sa Luke chapter 12, verse 16 to 21. Ano sinasabi doon? Sa Luke chapter 12 ay meron doon na mayaman. Aha! Ang dami kong inani, sabi niya. Gigibayin ko yung maliit na kamalig ko at magtatayo ako ng mas malaking kamalig. At wala akong gagawin. Tingnan po ninyo paano niya gamitin yung kayamanan? Sabi niya, at kakain ako, iinom ako, magpapakasaya ako. Wala siyang ginawa na kasama ang plano niya ang Diyos. Nanyo, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, isa kang hangal. Ngayon din ay kukunin ko ang iyong buhay. How do you spend your tender? Paano mo gamitin? Tandaan ninyo, maliit o malaki, yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kailangan nating isipin ng Diyos. Amen po ba? Kailangan nating laging ilagay ang Diyos sa plano natin. Huwag mong kalilimutan ang Diyos. Kaya nga itong mayamang ito, sabi niya, biro niyo ang yaman niya, umani siya ng malaki, limpak-limpak na na trigo yung kanyang inani, at magpapatayo pa raw siya ng mas malaki para doon niya imbak. Wala na siyang gagawin kundi kakain, iinom, magpapakasaya. Walang plano na kasama ang Diyos. Tandaan niyo, huwag niyo kakalimutan ng Diyos. Pag nakalimutan niyo ang Diyos, babawian tayo. Katulad ng masamang ito. Masamang mayaman. Ngayon, principle of storing up treasure in heaven in your tender. Meron pong ilang principle na gusto ko pong makita po natin para makita nyo yung mga kayamanan na meron tayo na ibinibigay ng Lord sa atin, alam natin kung paano natin ito gamitin. Amen po ba? Hindi po natin makalimutan. Una, tithing and giving. Sa pagkakaloob natin sa ating Panginoon, ito po ay biblical na nakasulat sa Bible na kapag ikaw ay tumanggap, halimbawa 10% ng iyong tinanggap, meron kang 100 pesos. Sample na lang. Meron kang tinanggap na 100 pesos, tanggalin mo yung 10%. Magkano? Bigyan ko na lang kayo ng kwento. Merong isang katutubo. Nagtanong siya. Sabi niya, Pastor, magkano po ang tithi ng ng 100? 100 piso? Magkano daw ang tithi? 10%. Tithi, sabi niya sa tithe. Tithi. Magkano ang tithi ng 100? 10 piso, sabi niya. Kawawa naman si Lord. 10 piso lang sa kanya. Sabi niya. Paano naman kapag 1,000 ang tithi? Sabi niya, 100. Kawawa naman si Lord. Sabi niya, 100 lang kay Lord. Paano naman kapag 100,000? Sabi niya, magkano ang tithi? Sabi niya. Kano? 1,000. 10,000. O 10,000. Sabi niya, kawawa naman si Lord. Sabi niya, 10,000 lang. Sabi niya, paano kaya kapag 1,000,000? 1,000,000. Sabi niya, magkano po ang tithi? Sabi niya, 100,000. Kawawa naman po ako. Sabi niya. Kasi malaki na yung tithes eh. Di ba? Sabi niya, kawawa naman ako, ang laki ng tithi. Sabi niya. Mga kapatid, ito po ay isang measurement sa lumang tipan na dapat sundin ng lahat ng mga naniniwala biblically. So ito ay mandatory na ginawa para sa mga Hudyo noong unang panahon.
At ito po ay talagang mandatory yan. Pagdating doon sa bagong tipan ay, malaya. More than tithes. Higit pa sa 10%. Kaya nga, it's up to you kung hihigitan mo yung 10% na sukatan sa lumang tipan. Kaya nga, bukal sa puso, sabi nga, hindi na pipilitan, hindi ikaw ay sinasabihan na, sige, bigay mo to ganitong halaga. Hindi. Nasa iyo yan kung magkano ang nasa puso mo. Kaya nga, tithing and giving ito po ay malaki ang kinalaman nito. Kasi sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi niya, subukan mong gawin ito. Merong utos ang Panginoon, pero meron din siyang pangako. Kundi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit. Tingnan po ninyo gaano kalaki ang durungawan ng langit. Tumingala ka nga sa langit, nakikita mo ba ang kalangitan? Hindi, kasi nasa bubong tayo eh. Pero imaginein mo, tumingala ka sa langit, gaano kalawak ang kalangitan? Ang lawak, di ba? Sabi rito, kundi ko buksan ang mga durungawan ng langit. Ibig sabihin, ang mga bintana ng kalangitan ay bubuksan ng Diyos para ibuhos yung pagpapala. Kaya kapag ikaw ay nagbigay ng tithes o tithe, sabi ng ng katutubo, tithe. Pero tithes po yun, tithes. T-I-T-H-E. Yan, tithe. So, tingnan ninyo, pag ibinigay mo yan, bubuksan ng Diyos yung durungawan ng langit. Ibubuhos ang masaganang pagpapala. Di ba? Yun eh. Kahit estudyante ka, pwede mong gawin yun. Bakit? Binibigyan ka ng baon, di ba? O sa baon mo, may sobra ka dyan eh. Magkano ang masusobra mo dyan? Di tanggalin mo yung yung sobra, bigay mo yung 10%. Halimbawa, sumobra ka ng 50 pesos, bigay mo yung 5 pesos sa Panginoon. Kung gusto mo pa na nakasobra ka ng 50 pesos, bigay mo yung 40 pesos, sa'yo yung 10 pesos. Diba? Kung talagang giver ka. Kasi the Bible tells us, the more you give, the more you receive. Pero yung taong maramot, hindi yan magkakaroon. Pero yung taong mapagbigay, yun yung mga taong patuloy na pinagkakaloban ng Panginoon. Kaya nga tingnan nyo, foundational, pagtatites. Foundational principle yan. At pagka ikaw ay generous, tandaan nyo palagi, kapag ikaw ay generous, this is an act of worship. Kasi, pag tayo ay patuloy na nagkakaloob sa Diyos, we are worshiping God doon sa mga blessing na meron tayo. Alam niyo po ba yon? At kapag pinagpapala ka ng Panginoon, kailangan mong pagpalain din ng iba. We need to bless also others. Why? Kasi, yun yung gusto ng Panginoon eh. Na maging pagpapala po tayo. Hindi ka pinagpala ng Panginoon para sarili mo yan katulad ng mayaman. Sabi niya, wala akong gagawin kundi kakain, iinom, at magpapakasaya. Gusto niya siya lang ang masaya. Paano kaya yung iba? Kaya, ang sabi ng Panginoon, isa kang hangal, ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Gusto niyo po bang kunin ng buhay ng Diyos, kunin ng Diyos ang buhay niyo? Sabi niya, ngayon din. Yung taong madamot, madaling mamatay. Tama po ba? Hello? Yung taong madamot, madaling mamatay. Pastor, hindi. Meron akong kakilala, damot-damot, yaman. Alam niyo po ba, patay. Bakit patay? Walang kagalakan sa puso yun. Amen? Pero yung taong mapagbigay, buhay. Spiritually, masaya ang puso. Kasi lagi siyang binibiyayaan ng Panginoon. Amen po ba? Okay, pangalawa, be content and frugal. Makontento tayo at maging frugal. Pag sinabing frugal, hindi tayo magastos. Kailangan pag-isipan mo munang maigi na kung saan tayo ay dapat makontento. Sabi ng Hebrew chapter 13 verse 5, be content of what you have.
Amen? Huwag tayong magmukhang salapi. Makontento tayo kung anong meron tayo. Kung ano yung meron sa'yo, makontento ka dyan. Huwag ka nang mag-isip pa ng labis-labis kasi yan yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Huwag kang magrereklamo kung ano yung meron ngayon. Kung ano yung meron na ibinigay ng Diyos, pasalamatan mo yan. Be content, sabi nga ng Bible. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, ito yung nais ng Panginoon. Binigyan ka na nga ng Diyos. Paano kung ang binigay ng Diyos sa'yo, eto lang? Ano? Bakit sila ganun, no? Sabi ko nga sa inyo, behavior Yung attitude Maliit yung nasa iyo ngayon, dapat marunong kang magpasalamat sa Diyos. Amen? Maliit man yan meron, pasalamatan mo. Lord, salamat dahil pinagkalooban mo ako nito. O lagi ko nga sa inyo papaalala lagi yung renovation po natin dito sa church, nung unang simulan ito, magkano ang hawak ko nun? 1,024. No? Pero mo 1,024, magre-renovate ka ng church? Sabi ng Panginoon, makontento ka kung anong meron ka di nung sinimulan ko yun, kontento ako. Kasama ko nga si Pastor Tirso, may lagnat pa nga kami dalawa Parehas kami may sakit nung araw na yon. Tapos kinabukasan, dumating si Tete, kasama yung 3, at maraming tapos maraming pagpapala. Nagpadala ang Panginoon ng mga uwak, nagpadala ng babaeng balo. Sa Bible, merong ginamit ang Panginoon Yung babaeng balo, yung uwak, pinakain ng lingkod ng Panginoon. Pero sumunod na linggo, 4,600 ang naging natin. Pero tingnan po ninyo ang Panginoon. God is good. Kasi hinipo ng Panginoon ang lahat ng tao na pwedeng tumulong. Amen po ba? Pero nagsimula yan sa maliit. Kaya sa atin, huwag kayong nag-aaral ka ngayon. Ang gamit mo, yung sapatos mo, umanganga na. Umanganga na. May kwento po niyan Yung isang pastor, nagmimisyon. Tapos meron siyang pinag-pray na mayaman. Talagang, ang nais niyong pag-pray natin? Pag-pray natin, pastor, ganito, ganyan. Nung pinag-pray niya, sumunod na linggo, nagkita sila, pero sira yung sapatos ng pastor. Umaangat-angat. Tapos, kamusta na po yung inyong nakita niya, nagbibilang ng pera. Tapos, pastor, salamat dahil tinugon ng Panginoon yung gumaganon-ganon yung pastor, pinapakita niya yung sapatos niya. Mali motibo. Sabi nung mayaman, pastor, napakabuti ng Panginoon. Ito po yung yung lastiko. Tali niyo yung sapatos niyo. Kasi mali yung motibo ng pastor. Pinapakita niya na gano'n, sira yung sapatos niya. Mali. Pagka mali ang motibo mo, tandaan mo yan. Bibigyan ka lastiko. Goma yung binigay sa kanya. Pastor, eto po, tali niyo yung tali niyo yung sapatos niyo. Kaya, pag ang motibo niyo, tayong lahat pag ang motibo natin mali, tandaan po natin, kapag tayo ay nag-aaral, ang motibo mo, kaya ka nag-aaral, nagsisikap ka. Tapos, Panginoon, pag yumaman ako, ganito ang gagawin ko. Pag mali ang motibo mo, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Pero kapag tama ang motibo mo, sa puso mo, habang ikaw ay nag-aaral, anong meron ka, ikaw ay nagpapasalamat, Lord, salamat. Kahit sira-sira yung sapatos mo, kahit nabutas yung bag mo, o kaya ang bag mo ay ewan ko kung kayo nasubukan nyo mag-bag ng yung mga pisnet, o kaya tali. Di tali lang yung namin, dala-dala namin libro namin, nakasabit dito. Tali lang. Tayo, ang gaganda ng mga bag natin, di pa tayo kontento. Gusto pa natin, mas maganda pa. Pero samantalang kami noon, tali lang. Tatali mo yung libro.
Bibit-bitin mo yan, pasok ka na. O kaya nakapisnet lang. Di ba? Hello? Grabe, mag-alas 12 na, nasa number 1 pa lang pala ako. So yun, be content and frugal. Number 3, invest wisely. Saan tayo mag-invest? Mag-invest tayo sa matabang lupa. Saan po yung matabang lupa? Sa Panginoon. Gamitin natin ang mga investment na meron tayo. At the same time, sabi rito, consider investment that align with biblical principles such as providing for your family, supporting God's work, or operating a business with integrity. Hindi yan hindi yan yung gumagawa ka ng palso para lang magkamal ng pera, kundi with integrity. So recognize that all you have is a gift from God. Lahat ng mga material, lahat ng bagay na meron ka, kailangan ma-motivate yung puso natin, galing ito sa Diyos. Kaya kailangan 5 duling man ang meron ka, ay hindi mo yan pangihinayangan hindi mo yan, anong tawag doon? Manghinayang ka pala. Kasi 5, kahit na 5 lang yan, dapat, tawag nito yung hindi ka magastos. Hindi mo siya pakakawalan ng walang saysay. Kaya nga, ako lagi kong sinasabi sa mga anak ko, lahat ng meron tayo, mula sa Diyos yan. Huwag ninyong sasayangin yan. Okay? So, huwag nating sasayangin ang anumang meron tayo. Dapat yan yung maging motivation ng ating mga puso. Strive to honor God with your spending. Recognize that it's not about accumulating wealth for yourself, but about participating in His work. When making spending decision, ask yourself if your choices align with God's will and contribute to His purpose. Dapat, tanungin natin sarili natin, naka-align kaya ito sa will ng Panginoon? Laging ganon. Hindi tayo gagawa ng anumang desisyon sa mga kayamanan natin nang hindi kalooban ng Diyos. Lagi natin tatandaan. Kaya nga, ako, every time nagagastos, Panginoon, huwag mong hayaan na maubos ito at maubusan kami. Kasi gagamitin ko siya eh. Pag ginamit mo siya, we see to it na ito ay magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Amen? Kaya tingnan nyo, pagka ang Panginoon nagbigay at ginamit mo siya, hindi ka maubusan. Pero marami kang nagawa. Amen? Gusto niyo po ba yon? Marami kang nagawa dahil kasama sa kalooban ng Panginoon, naka-align doon sa kalooban ng Panginoon, at ikaw ay hindi mawawalan. Kasi bakit? Yung motivation. So ito po yung how we spend our tender. Okay? Number 1, tithing and giving. Number 2, be content and frugal. Number 3, invest wisely. And number 4, motivation. So, punta naman tayo sa pangalawang T. How do you spend your time? So, time is a gift from God given to His children to steward for His glory. Yung oras, tingnan ninyo tandaan po ninyo, meron po tayong 24 hours a day. 8 oras yan. Kaya dapat marunong tayong gumamit nito. Sabi ko nga sa sarili ko, nung naging 50 years old ako, sabi ko, hindi ko sasayangin yung oras ko. Hindi ko rin sasayangin yung lakas ko at yung kayamanan. Kasi bakit? Yung oras natin, hindi mo na kayang ibalik yung nakaraan. Okay? Kung ano ka noon, eto ka ngayon. At kung gusto mo, sa ngayon, ay maging maganda sa darating na panahon, ayusin mo yung panahon mo ngayon. Amen? Kaya ako sabi ko, hindi ko sasayangin yung time, yung oras. Kasi this is a gift from God. Mula sa Diyos yan. Kaya, if there is one thing that we have all received equally, it is time. You and I have been given the same amount of time in a day, a month,
and a year. Pare-parehas po tayo, 8 oras. Tama? Hindi po tayo, iba-iba. Pare-parehas po yung oras. How do you spend it? So time is your most precious gift because you only have a set of amount of it. Amount po yan. You have a set of amount of it. You can make more money, but you can't make more time. Pwede kang gumawa ng maraming pera, pero hindi ka pwedeng gumawa ng maraming oras. Kasi yung oras, yun lang yun. Lumilipas yan. 1:00, 2:00, 3:00, 4:00. Hindi mo pwedeng ibalik. Time cannot bring it back. Time cannot stop. Time cannot change. Yan yun eh. Yan ang oras. O tama, may narinig ako, time is gold. Sabi nila, time is gold. Okay, principle of storing treasure in heaven in your time. Dalawa lamang po ang nais kong iwanan sa atin. Prioritizing time with God. May oras pa po ba tayo sa Diyos? Dapat magbigay po tayo palagi ng oras sa Diyos. Amen po ba? We spend time in prayer. We spend time in Word of God. We spend time in serving the Lord. We spend time in worshiping the Lord. Okay? Lagi po natin tatandaan yan. Using time wisely. Okay, tingnan po natin itong mga verses na ito. Psalms 190 verse 12, teach us to keep account of our days so we may develop inner wisdom. So tingnan niyo, kapag marunong tayong gumamit ng oras po natin, we can develop inner wisdom. Pero kapag hindi ka marunong gumamit ng oras mo, meron tulog ng tulog, walang ginawa kundi matulog. Ano sabi ng Bible? Huwag mong pakanin yung tamad. Pag tamad, huwag mong pakanin. Pero kapag ikaw ay merong, yung oras ba, alam mo yung oras mo eh. Lahat yan mahalaga sa'yo. Bawat minutong lumilipas. Amen? Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi rito, this set of instruction is not to cease being a part of your conversation. Meditate on it day and night. Yung salita ng Diyos, bulay-bulayan natin araw at gabi. May dalawang pangako yan. Sabi rito, giginhawa tayo at magtatagumpay. So gusto natin maginhawa? Meditate the Word of God day and night. Huwag natin kalimutan yon. Kasi mas masyado tayong nagugugol sa mga bagay na ang totoong kayamanan nanggagaling sa Bible. Matthew 6 verse 6, but whenever you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is hidden, and your Father who sees from the hidden place, will reward you. O prayer, tingnan nyo, may reward. Ang Diyos po ang magkakaloob ng sagot. Gusto mo ng kasagutan sa trabaho mo, gusto mo ng kasagutan sa iyong mga matataas na grade, gusto mo matapos yung lahat ng mga projects, lahat ng mga gusto mong ma-achieve. Go to your room and pray. Take time to pray and God will answer. Amen? This is our treasure. Kapag ikaw mapanalanginin, mayaman ka, bakit? Lagi ka sasagutin ng Diyos. Pero kapag hindi ka mapanalanginin, wala kang oras sa Diyos, ewan ko lang kung yayaman ka. Wala kang kapayapaan pag wala kang time sa Lord. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, continually be prayerful. Pray continually. Pray without ceasing. Sabi nga doon sa iba't ibang salin. Psalms 55 verse 17. Ano sabi diyan? Morning, noon, and night. Yan nyo? Morning, noon, and night, I muled over these things and cried out in my distress, and He heard my voice. So, ano sabi rito sa sulat na ito ni Haring David? Umaga, gabi, tanghali, nananalangin siya. At ang Diyos ay tumutugon. Amen? Kaya kahit anong oras tayo manalangin, kapag nanalangin tayo, He will hear our prayer. Yung pag-iyak po natin, kapag umiyak ka sa Lord, isang iyak mo, Lord, bahala ka na. Umaga yon,
O pag nanalangin ka ng tanghali, Lord. Nanalangin ka ng gabi, Lord. Pakikinggan ng Diyos yun. Magugulat kayo sa sagot. Ibibigay ng Panginoon. Kaya yung anniversary natin, sinagot ng Diyos lahat. Amen? Ako'y nagagalak. Bakit? Kasi umiyak ako sa Panginoon eh. Kasama ang lahat ng mga manggagawa na umiiyak sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng 7 nights of prayer. Iniiyak natin sa Diyos. God answered. So prayer. Psalms 95 verse 6. Come, let us worship and bow down. Let us kneel in the presence of the Lord who made us. Worship. Sambahin natin ang Diyos. Magkaroon tayo ng time. Hebrew 10:25, verse 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the flock of His care, if only you would listen to His voice. Mga kapatid, let us worship God. Magkaroon ka ng time to worship the Lord. Hebrew 10:25, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming near. Huwag natin kaliligtaan yung mga gawain ganito. Yung pagdalo. Lagi nating tatandaan, lagi po tayong present sa gawain ng Panginoon. Amen? Mark chapter 8 verse 35 to 37. Ang sabi rito, because whoever wants to save his life will lose. But whoever loses his life for my sake and for the gospel will save it. What profit will a person have if he gains the whole world and forfeit his life? Indeed, what can a person give in exchange for his life? Tandaan po natin, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa lupa kung ang kaya sa isang kaluluwa natin ay mapapahamak. Pero maliwanag, ang sino mang magbigay ng buhay, alang-alang sa akin, sabi ni Christ, at sa aking salita, siya yung magkakaroon. So alam na natin, yung time natin, maglaan po tayo ng time sa Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na maubos ang oras natin sa walang kwentang bagay. Magkaroon ng time tayo para sa Panginoon. Okay, last. Letter T. Where do you spend your talent? Talent. Kung mapapansin natin yung the parable of the talent in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Ito yung pinagkalooban ng, 1,000? Tama? Ha? Dali lang. Parang nalilito ako. 5,000, 2,000, 1,000. Yan. Yung 5,000, pinagtrabawan niya. Yung 2,000, pinagtrabawan niya. At nung pinagtrabawan itong dalawa, kumita po yun, naging doble. Yung 5,000, naging 10,000. Yung 2,000, naging 4,000. Yung pinagkalooban ng 1,000, tinago niya. Kasi ang mindset niya, sabi niya, kilala ko po kayo eh. Kayo ay may mahigpit, sabi niya. Kayo ay kinukuha nyo kahit hindi nyo pinagpaguran, sabi niya. Kaya ang ginawa ko para hindi mawala, ibinaon ko sa lupa, sa ilalim ng puno. So nung dumating siya, tinanong niya lahat. Alam niyo po ba, lahat sila ay nagbigay sulit sa master nila. Nagbigay sulit. Yung 5,000, sabi niya, eto po yung binigay niyo sa akin at pinagtrabawan ko at eto po yung tubo. Sabi niya, magaling. At mabuting alipin. So yung 2,000, sabi niya, ito po yung inyong 2,000, pinagtrabawan ko at tumubo po ng 2,000. Magaling at mabuting alipin. Makisalo ka sa aking kagalakan. So yung pangatlo, pinaliwanag niya yung ganong pananalita. Takot. Takot siya. Tamad. At walang pag-iisip. Baga ang isip niya mali, negative. Pero kapag tama ang iyong isip at puso, mabuti yung iyong gagawin. So ito, anuman yung meron siya, tinanggal pa sa kanya. Sabi niya, isa kang masamang alipin, kunin nyo.
ang lahat sa Kanya. So tinanggal. Kaya tingnan po ninyo, ano ang pwedeng gawin natin sa mga talento na meron tayo? Pag pinagkalooban ka ng kahit anumang talento, marunong kang kumanta, marunong kang tumugtog, marunong kang magwalis, marunong kang sumayaw. So anong talento meron ka? Marunong kang magsalita ng Diyos, marunong kang manalangin, marunong kang mag-encourage, marunong kang magikayat, anumang talento na meron ka na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, gamitin mo yan para sa Panginoon. Why? Tingnan po ninyo, the parable highlights the importance of using the gifts and opportunities one is given. And the consequence of neglecting them, it also emphasizes that faithfulness in small things is rewarded, while unfaithfulness is punished. Tandaan ninyo, sa maliit na bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, anumang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, pag napagkatiwalaan tayo, tayo po ay pagpapalain. Amen po ba? Kaya anumang talento tayo, anumang abilidad meron tayo. So to use your talent biblically, focus on serving others and glorifying God with the abilities you've been given. So glorify God. Ano man yung talento na meron ka. So hayaan po natin, use it for God's glory. Amen po ba? Kapag ikaw ay pinagpala na magaling kang mag-business at marami kang pera, edi maging ano ka, gamitin ka ng Panginoon sa pagkakaloob. Kasi nasa business realm ka eh. Amen? Katulad nung isang kapatiran natin, purihin ng Panginoon, di ko na sasabihin ng pangalan kasi sabi ng Bible, wag mo nang sabihin sa kaliwa yung ginawa ng kanan. Okay? So, meron pong kapatiran at alam ko, naririnig naman niya, nagkaloob po sila sa Panginoon. Sa mga bata ng biscuits at juices. Ang dami. Kaya, pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Hindi ko sasabihin yung pangalan dahil gusto kong tanggapin nila yung pagpapala sa Diyos. Amen po ba? Kasi sabi ng Bible kapag nalaman ng iba, tinanggap na nila yung pagpapala nila. Pero kapag ka hindi alam, ang Diyos ang maggagantimpala. Kaya, kasama natin dito. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung nagkaloob na yun. Pero tandaan po ninyo, sabi ng Bible, ano man yung ginawa mo. Dahil di sila makapag-serve sa Lord Pero dahil nag-work at pinagpapala ng Panginoon, God bless them and they will bless the children. Kaya pinagpala nila yung mga children natin. Kaya marami yung pagkain yung mga children. Mahabang mahabang linggo pa para ubusin nila yon kasi marami yun Napakarami. Kaya pagpalain ng Panginoon ang kanilang buhay sa ginawa po nila. Kaya tingnan po ninyo, whatever talent we have, ikaw ay magaling mag-encourage, gamitin mo yan. Tagapag-encourage ka. Okay? Ikaw ay magaling mag-hikayat para sa Panginoon. Mag-hikayat ka. Tandaan natin palagi, ano man yung meron tayo sa tatlong yan, tender, time, talent, tandaan po ninyo, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Amen po ba? Everything we have belongs to the Lord. Use it for the glory of God to store up treasure that lasts. So tandaan niyo yung tatlong yon. Ano yon? Tender, time, talent. So lahat yan, use it for the glory of God. Amen? So tingnan po ninyo yung sinabi rito. In application, tingnan po ninyo yung application. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, ano po itong application natin? Sabi niya, tell those who are rich in the age not to be arrogant. Okay? Application, hindi po tayo maging arrogante. Kapag ikaw ay pinayaman ng Panginoon sa iyong tender, sa iyong time, sa iyong talent, huwag kang maging arrogante, nakala mo ikaw na ang the best. No. Sabi rito, arrogant and not to place their confidence in anything
as uncertain as riches. Instead, let them place their confidence in God, who lavishly provides us with everything for our enjoyment. Okay? Hello? This is our application. Hayaan natin yung confidence natin ay sa Diyos, hindi sa material. Hindi sa talento natin, sa sarili natin. Okay? Verse 18, they are to do good, gumawa tayo ng mabuti, to be rich in good action. Yan. Laging makita yung mabuting gawa sa buhay natin. To be generous and to share. Tingnan po ninyo yung sinasabi rito. Verse 19, by doing this, tingnan nyo maigi, they store up a treasure for themselves that is a good foundation for the future, so that they can help their hold on the life that is real. This is the good foundation. Amen? So, hayaan natin itong application na ito, do good, share, and be generous, at lahat po ng mga bagay na ito na ibinigay ng Diyos sa atin, maging confidence tayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo. Why? Tandaan nyo po ito. Ito, tingnan po ninyo. Basahin po natin. Pwede po bang tingnan nyo po yung nasa harap? Proverbs 10 verse 22. The blessing from the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow to it. Ulitin natin, basahin natin. The blessing from the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow to it. Yun yung blessing ng Lord. Pag si Christ ang nasa puso natin, He adds no trouble to us. Kaya sa oras pong ito, let Christ remain in our heart. And He is our treasure possession. Pag si Christ ang nasa puso natin. I know and I believe kapag si Kristo ang nasa puso natin, our motivation ay magiging tama. Amen? Si Christ. Sige po, habang inaawit ito, lahat ng mga nasa isip mo, ano ba yung kondisyon ng puso natin? Ano ba yung motivation ng puso natin? Ano ba yung attitude natin towards our wealth? Sa oras pong ito, isipin mo, Christ is our treasure possession. Hayaan natin si Christ ang number one sa ating buhay. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Pwede ba kitaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin, let us declare, let us have a proclamation na si Kristo ang lahat sa ating buhay. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Yes. The joy of my salvation. Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang lahat at sumasalahat. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every storm, and through every storm. Hanapin mo sa ating Panginoong Hesus
magtitiwala ka. Yes, habang ikaw ay magtitiwala sa oras na ito, mararating mo ang lahat ng pangarap mo sapagkat si Kristo ang kasapatan. Love for me, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for. Hayaan mo sa oras na ito, patuloy kang magtiwala sa ating Panginoon. Yes, God will give it to you. Ang buhay mo, itiwala mo kay Kristo sapagkat si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo nag-exist, kung bakit tayo gumagalaw. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Let us decide. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Lahat ng nagdi-decide na sumunod kay Kristo, lift up your hands. I did to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough. Let the people say, Christ is enough for Lord, nakikita mo ang mga puso na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Let the reward coming from you, Panginoon, ay dumaloy sa iyong mga anak. You are more than enough, O God. I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. Is enough for me. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Lord, salamat sa katotohanan ng iyong salita. You are more than enough. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa buhay namin. Ikaw, O Diyos, ang pinanggagalingan ng lahat. Kaya sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa iyo lamang kami magsusuko ng buhay. Sa iyo lamang kami, Panginoon, mag-aalay ng aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mga nagdesisyon na sumunod sa iyo. Hayaan mong patunayan mo sa bawat isa that you are enough. You are enough to sustain and uphold our soul. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patunayan mo sa bawat isa na nagsuko ng buhay sa iyo. Lord, ang sino mang mag-impok ng kayamanan sa langit ay lalong magkakaroon sapagkat hindi ito kayang nakawin. Kaya salamat, O Diyos, saya mo, Panginoon. Patuloy na ang salita mong ito na narinig ay patuloy na magkaroon ng manifestasyon sa bawat isa. Yes, Holy Spirit, take complete control, O God. Move. Move. Let your healing touch.
Pagalingin mo ang kanilang pusong nananamlay. Hayaan mo, Panginoon, ang pusong punong-puno ng pananampalataya sa iyo ay patuloy na dumaloy sa kanila upang sa gayon magkaroon ng maayos na kaisipan, maayos na motibasyon, at patuloy, O Diyos, na parangalan ng pangalan mo ang buhay niya. Ngayon, Panginoon, ay inayos mo na. Lord, salamat sapagkat ikaw lamang ang may kakayahan na baguhin ang isang wasak na buhay, ang isang malungkot na buhay, ang isang buhay na walang patutunguhan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang Diyos na nagbibigay direksyon. Kaya salamat po sa lahat ng pagpapala na patuloy na iginawad mo sa bawat isa. Patuloy kaming nagpapasalamat at ikaw lamang, O Diyos, wala nang iba ang aming pararangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang may akda.